Linya, ang una nating panauhin ngayong Pasko ng Pagkabuhay, ang Senate President Pro Tempore po, Senator Ping Lacson. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Nimpa, Isa, happy Easter sa atin lahat. Yan, happy Magandang Happy umaga. Easter. Easter po. Happy Easter, sir. At maraming salamat po sa pagpapaunlak. Mukhang hindi kayo out of town. Tipid gasolina ba, sir? Dito lang, nag-relax. Opo, opo. Ayan, Senator, una po muna, na very good ninyo, sir, ano? Si DFA Secretary Lazaro dahil nakakuha po ng assurance para sa safe passage ng mga barko na may kargang petrolyo na papunta dito sa Pilipinas. Yes, Opo. actually sa aspeto ng polisiya sa policy, tatlong mahalagang aksyon ang sinagawa ng ating pamahalaan. Una, yung hiningi sa Kongreso, yung pagsuspenda bigyan ng authority yung presidente magsuspend ng excise tax pag pumalo ng $80 per barrel do sa MOPS, yung Dubai crude oil. Pangalawa, yung deklarasyon ng state of national energy emergency, di ba? At pangatlo, yung ginawang aksyon ng Department of Foreign Affairs na makipag-ugnayan sa Iran through their foreign ministry para payagan ang passage ng Philippine flagged vessels na may dalang krudo papuntang Pilipinas. So napakamahalaga yung tatlo. Na isa-isahin natin yung sa excise tax pagsuspinde. Sabi ko nga, policy sa aspeto ng policy, napakaganda. Ang problema lang yung implementasyon. Gaano kabilis, gaano ka-epektibo, at gaano ka-determined. Yung sa excise tax, mukhang hindi pa na-implement ito kasi 1 month ang interpellation ko nga nun. Iksian natin ng 2 weeks. Opo. Bigyan natin ng 2 weeks yung DBCC para mag-recommenda na kagad sa Pangulo na i-suspend yung excise tax. Malaking bagay yon. Kasi makakabawas yon sa presyo ng krudo, ng mga oil products. Dahil napakalaki ng ating demand. Sa gasolina lamang, nasa mahigit 8 bilyon Yes, sir. na litro ang kailangan natin sa isang taon. Sa diesel, mahigit na 11 billion na litro. Actually, 11.7 billion. Yan ang mga requirements natin, bukod pa yung kerosene, saka mga LPG. Now, anong importansya noong sa pagdeklara ng national emergency sa energy? Hindi ito ginawa without any intent and purpose. Ang purpose nito, kasi una-una ang pinagugutan nito yung Department of Energy Act ng 1992, pinasa ito, na pinapayagan pagka may ganitong krisis tungkol sa enerhiya, pwedeng magdeklara ng state of emergency ang ating Pangulo. Pero ang pinagugutan nito, ang purpose talaga nito para sa katuparan, para ma-implement yung mga mahalagang batas na rin na naipasa na ng Kongreso. Ano ito? Unang-una, yung sa oil industry deregulation. Kasi nag-deregulate na tayo noong 1998 Nagpasa ng batas dyan. Kapag mayroong state of emergency tungkol dito sa energy, sa oil, pwedeng mag-direct yung Department of Energy, of course, yung Malacanang, through the Department of Energy, i-direct yung mga oil companies kung ano yung mga activities nila, even take over yung operations. So mahalaga ito. Without any declaration of emergency sa energy, hindi magagawa ito ng Pangulo o ng Department of Energy. Pangalawa, pwede rin silang mag-take over temporarily do sa operation ng mga natural gas industry natin. May batas din dyan, yung RA 12120 na pinasa naman din ng Kongreso. Pangatlo, pwede rin i-take over yung, tatandaan nyo yung NGCP, nagbigay ng prangkisa ang Kongreso. May nakasanding provision doon na kung saan pwede rin i-take over temporarily ng government yung operation ng ating transmission system. Importante yun kasi kung medyo hindi kakayanin na umispike na yung presyo ng kuryente natin, pwedeng i-take over ng gobyerno o kaya i-direct yung NGCP. Teka muna, suspend nyo muna yan o whatever. Yun ang napakamahalaga. At sa tingin ko, itong latest development, lalo mahalaga ito dahil hindi man bumaba yung presyo ng ating langis, ng crude oil o langis. At least, assured tayo ng continuous supply
kasi sinakal na nga ng Iran yung Strait of Hormuz. Mhm. At pinayagan tayo ng free passage. Wala nga tayong toll na babayaran. Napakamahalaga yun kasi at least assured tayo ng supply ng ating oil. Hindi tayo kakapusin. Opo. Yung presyo, depende sa mga subsequent actions ng ating gobyerno rin. Dahil may mga panukalang kung ano-ano, no? Mag-supplemental budget. Opo. Pero ang sinasabi ko, bukod sa mga batas na pwedeng gamitin ng Malacanang para maibsan yung difficulties ng ating mga kababayan, meron pa tayong pera na pwedeng paghugutan. Ayan, oo. Actually, meron pa tayong mga, as of last month ito, no? Hindi ko alam kung updated na ito, nasa mga 230 billion pesos pa ang mga potential na pondo na pwedeng hugutin o gamitin ng gobyerno para pang-asiste sa ating crisis ngayon. Yung sa 2026 budget, so GAA, ano yan, halos 200 billion pa yung naandyan. Opo. Ito yung unobligated, yung hindi pa na-obligate, at saka yung unreleased appropriations. Opo. Nasa mga 199, almost 200 billion. Tapos yung sa 2025, meron pa doon kasi pwede yung continuing appropriations yan 2 years naman yung lifespan. Meron pa dyan nasa mga 31 billion. Okay. So all in all, nasa mga 230 billion pa yung pwedeng, yung potentially pwedeng gamitin ng ating gobyerno. Yun nga lang, sabi ko, Pero- depende kung saan gagamitin, Opo. paano i-implement, at para ito ba'y makakatulong talaga para maibsan yung ating mga, lalo na yung transport sector at saka yung mga sektor na talagang mas nangangailangan. Opo. Sir, Kasi pagka in-across the board mo, lahat yan, pati yung mga bilyonaryo, makikinabang sa baba ng presyo ng gasolina. Opo. Yun nga, Dapat sir. planuhin talaga ng government, malinaw ang direksyon, saan paggagamitan itong pondo na available at kung saan gagamitin din yung iba pang power na nakapaloob doon sa state of emergency. Opo, sir, i-take off ko po doon sa supplemental budget na binanggit nyo kasi marami ho yung nagbihintay ng ayuda. Ayuda. Naumpisahan na so far doon sa mga motorcycle taxi, mga rider, diba? Riders, Mga delivery rider. Naghihintay pa yung agriculture, mga fisheries, fishermen, yan. mga isda. Mga jeepney driver din naghihintay pa. So sir, yung 230 billion po na binabanggit ninyo na available ay pang ano po yun, mga pang-ayuda yun. Pero Not paano necessarily. kasi Not sir, necessarily. tanong din Kaya yung nga kailangan maliwanag ang pagpaplano at kung paano i-appropriate o i-allocate ng gobyerno yung available na pondo na yon. lalo na sir pagka Ang po suggestion nga natin, unahin yung mga sektor na mas nangangailangan. Kasi alam mo, kawing-kawing yan Kapag tinulungan mo yung transport sector, ang tama rin yan, di ba? May pakinabang din yung commuters. Opo. Ang nagko-commute naman, ito yung mga middle income at saka low income. So may tama rin sa kanila kasi hindi ito pwedeng hindi taasan, no? Hindi pwedeng hindi payagan ng LTFRB yung hiling na pagtaas ng pasahe dahil nga subsidize naman yung transport sector. Pero humihingi Yung rin po ng agriculture ayuda. sector, ganun din. Oo. Pero hingi din ng ayuda yung mga lower middle income Yes. kasi Mga nga manggagawa. Yes. oo hindi man po tumaas ang pamasahe. Ano naman, mataas ang presyo ng mga bilihin. Wala naman Yes, dagdag tama. sweldo. Walang dagdag Pwedeng sweldo. gamitin din doon, pang-ayuda. Kasi sabi ko nga, merong available na mahigit 230 billion. So bahala na yung gobyerno at kailangan masusi yung pag-aaral at hindi yung pawalang-walang na kung sino na lang o sino yung paborito nila, lalo sa mga local government units, kung sino yung mga anak ng leader o mga leader nilang unahin. Opo. Regardless do sa needs, So, yung Senator, pangangailangan. Opo. Oo. So, Senator Lacson, hindi na po kailangan pa ng dagdag na supplemental budget o kaya like mangutang, 'di ba? Oo, kasi merong mga proposal po sa Senate, sa House din, 'di ba? Merong mga nagpupush na eto maglista ng parang mga ayuda, igawan daw po ng batas na parang bayanihan law nung COVID-19 Yes, pandemic, tapos mag-approve kayo ng supplemental budget or mangutang na. So wala pa sa pong ngayon, hindi naman kailangan pang mangutang kasi nga meron tayong potential fund na 230 billion mahigit. kaya So lang doon pwedeng humugot muna, i-prioritize na lang muna. Kasi yung iba doon, unreleased
Opo. Yung sinasabi ko kanina sa 2026 budget, dalawa yan, unobligated at saka unreleased. Mas malaki yung unreleased dahil ito yung mga nakapisaro, Opo. yung for issuance of SARO o kaya FLR, ang tawag ng araw. So, noong nabanggit nga, noong nagkaroon kami ng pagpupulong ni Executive Secretary Recto, napag-usapan namin ito eh. Dahil ito yung nabanggit niya na ang shortfall natin, kasama na yung naka-input na yung, naka-factor in na yung ating uutangin, yung loans, nasa mga 200 billion para masustain na yung budget ng 2026. So, ang suggestion ko sa kanya, sabi ko, I suppose, alam nyo na rin siguro kung paano mag-prioritize kasi kung kulang na tayo ng 200 billion para i-sustain na yung ating 2026 budget, siguro ang uunahin nyo wag mo nang i-release yung mga FLR na kung saan ito naman ay mga insertions ng mga lawmakers, legislators na hindi dumaan sa pagpaplano ng RDC at saka ng mga ahensya at sumang-ayon naman siya doon. Sir, So I guess kung magpa-prioritize sila ng i-release na pondo ng DBM, iuhuli nila yung mga FLR na mga mambabatas. sir, kung hindi po kailangan pang mangutang sa ngayon, pero sir, Hindi. Alam mo, Nimpa, taon-taon nangungutang tayo. Oo naman po, opo. Opo. I mean, At saka yung sagad may na yun level, I mean, kung, yung natin, nakaplano na yun eh. Remember sa pagka nag-DBCC hearing kami, opo. laging kinu-question ko yan na bakit ang projected na loan natin, borrowings natin, halos mahigit doble, hindi halos, mahigit doble ng projected deficit. So talagang taon-taon nangungutang tayo. Opo, I mean sir, baka hindi po kailangan na mas malaki pang Utangin. pangungutang kasi pagka po sinuspend or binawasan yung excise tax, batay po dun sa ginawang batas, di ba mamawalan po ng kita ang Revenue. gobyerno? Oo, may foregone revenue. Malaki yun, dun. Opo. oo. Kasi sa excise tax lang sa 2020, sabi natin 2027, assuming na abutin tayong 2027, nasa mga 200 billion na yung Sa isang taon po yun, yung impact sa foregone revenues. in 1 At year. may suggestion pa na i-suspend pa yung VAT. Magdodoble yun. Papalo tayo ng mga 320 plus billion kung pati yung VAT isususpend dahil sa krisis. So dapat pag-aralan mabuti ito ng ating mga economic managers na Malacanang yung paano ka lang isuspender yung VAT. Kasi yung sa excise tax pa lang, although may threshold yan pagpalo ng $80 per barrel, di ba? Kaya lang So- sir, kailangang ipaliwanag din ng husto sa tao kasi ang bilis pong manawagan na suspend mo yung VAT, suspend mo yung Oo. ganito, ganyang Hindi ganun excise tax. kasimple kasi Diba? tinitingnan lang natin, suspend para masyahan yung mga kababayan natin. Pero yung impact niya sa GDP natin, sa gross domestic product natin, matindi. Baka Tayo rin mahirapan ang tayo in the lalo. long term or yeah. in the medium term, tayo rin ang tatamaan. Opo. Sa akin sa ngayon, ako yung magpapanukala, tama na muna yung nag-suspend tayo ng excise tax. Kailangan lang madaliin yung pag-implementa. Kasi sa ngayon, mahigit $100 naman Yun na Opo. nga Ay, po. sir, ito po, Kailangan pa, alam mo kasi ang sinasuggest ko noon, di ba nag-interpolate ako, sabi ko, masyado mahaba yung 1 month na pag-aaral, pag-monitor. Kasi yung 1 month na yun, hindi naman talaga 1 month yun eh. Mag-average ka ng above $80 in 1 month. Ngayon, after 1 month, magni-meeting pa yung DBCC. After the meeting, maggagawa pa sila ng rekomendasyon. Bago Tapos may- ma-action ng presidente yun, give or take another 1.5 months. Oo, So, kaya nga. parang hirap na tayo bago pa masuspend yung excise tax para magkaroon ng effect do sa presyo ng ating gasolina. Sir, ito po, Hanggang yung... ngayon, hindi pa nasususpend Hindi Kaya pa nga, nga sir, po. kasi Opo. po ang Correct. sabi- Sa batas nga, nangyari, 1 month Ang suggestion ko nga, gawin na lang natin 2 weeks ang monitoring para na sa ganun at bilisan nila yung pag-meeting nila. Total, wala naman talagang pagkakataon, walang chance na bumaba pa ng $80 Opo, sir. Kasi nga, ang world market, napakataas na Yun na nga po. Sir, kasi ang sabi po ng Department of Finance, April 12 yung effectivity nung batas kasi may publication pa. Yung pa. Opo, so sir, So, April 12, ang Lumakad na yung, pinakamadali niyan, May 12. So parang walang urgency ba? Pero Walang sir, urgency, tama. oo. Kaya suggestion ko noon, kung magiging effective yung batas ng April 12 kasi may publication sa Official Gazette, etc. So kung nasunod sana yung aking proposal na 15 paiksin natin days ng lang. 2 weeks lang yung monitoring.
So April 12 plus 14. So April 26 dapat pwede na mag-implementa, assuming na mabilis kumilos yung DBCC at mabilis ding umaksyon yung presidente sa pag-approve o pag-implementa ng suspension ng excise tax. Pero sir, ang Remember, pag nag-suspend ng excise tax, hindi agad-agad na baba yung presyo ng gasolina, Opo. hindi ba? Opo. Then excise tax pa lang yun eh. Ikakaskade pa yan sa mga oil companies, ikakaskade pa yan sa mga gasoline stations, sa mga dealers. So baka Mayo pa yan. kaya, sir, Hindi Mayo, baka Hunyo pa Baka tayo Hunyo abutin. pa. Nako. nakakapal. Kasi kung April 12, eto, kwentahin natin, April 12 magiging effective yung batas. So, starting April 12, imamonitor nila. Dahil lang nasa batas 1 month, May 12 pa lang sila pwedeng mag-meet yung DBCC para gumawa ng rekomendasyon. Yung bureaucracy pa na magta-type, alam mo yun. Akala ko, minsan sir, wala pang tao sa opisina. Kaya sabi ko, pinaka maaga nating ma-feel yung baba ng presyo. Pag-uusapan natin dito naman mga 6 pesos to 12 pesos lang ang baba. Pero wag nating matahin yun kasi malaking bagay yun. Opo. So, baka Hunyo na ito maramdaman ng ating mga kababayan. Pambihira. Akala ko naman, sir, kasama na itong dumaang isang buwan sa monitoring. Akala ko ito na yung basis, Hindi sir. pa effective ba batas? Paano ka magmamonitor? Kasama sa batas yung pagmamonitor. Hindi pala yung retroactive dun sa... Mag-average ka eh. Mag-average ka eh. So sir, ito po. Pero ina-expect po ninyo na suspension, hindi po reduction. Suspension talaga ng 10 pesos sa gasolina, 6 pesos sa diesel. Hindi. Kukwentahin nila yan eh. Kasi pag sinuspend yung excise tax, depende sa price ng crude oil, doon magbe-base yung kung ilan yung 6% na excise eh. So hindi halimbawa, po... $100. Doon ko huhugot ng suspended na 6%. Okay. Hindi po Kung pala... $107, doon ka huhugot ng, doon ka magkukwenta. Yun ang base mo eh. So dapat po pala, ganun sir, pala. liwanagin na rin ng Malacanang, bigyan Oo tayo nga. ng paliwanag kung ano Hindi ba tayo talaga... magbe-base sa $80 ha. Opo. Isususpend mo, yun lang ang threshold. Pag lumampas ng $80, isususpend yung excise tax. Ang una makikinabang dyan, yung oil companies. Katunayan, mukhang naisahan na nga tayo Yun na. dahil Yun na meron nga. silang stockpile, di ba? Opo, yun na nga, sir, ang susunod ko Nung po. nagkagyera, nagtaas ka agad eh. Yes. Yun na nga po. Kakuha nila doon sa kanilang yung langis na in-import nila. Presyo pa ng bagong magyera eh. Ay, replenishment Ayun na nga cost. Nagtaas na sila eh. Replenishment cost or replacement cost daw. So yun na nga po, sir. 'Di ba, sir, na-assure na may parating na supply pero Yes. magtataas pa rin yung presyo. Sir, paano po natin ma-check? Ito na yung excise tax, aabangan po natin yan sa mga susunod na araw kung anong desisyon, kung kailan din maipatutupad. So, yung sa presyo naman po, sir, kasi maganda na merong assurance na may parating na supply. Kaya lang, ang inaarayan din po natin kasi yung presyo. So, paano po ma-check ng gobyerno kung tama pa ba, kung makatwiran pa ba yung pagpepresyo ng oil company, so hindi ho tayo naaabuso. At kung naaabuso, anong pwedeng gawin ng gobyerno ngayon? Kailan vigilant din yung mga kababayan natin. Tulad nung, di ba, yung hindi pa nga nagte-take effect yung pag-increase. Di ba, before Tuesday, weekend pa lang, nagtaas na ng gasolina, nagpresyo yung iba. Opo. Ewan ko kung ano nangyari kasi meron silang parang 70 gasoline stations na sinasabi ng DOE na monitor nila, nag-profiteering, illegal yung pagtataas. Bakit wala silang feedback? Ano nangyari doon? Di ba dapat yun, may fine o kaya may imprisonment pa nga yan kung tutusin So, baka doon nagkukulang yung government sa implementasyon. Kasi, di ba noon, kayo rin na nag-report sa akin noon, I think, parang kasamahan natin, Senate Media. Opo. Kinunan niya, in-screenshot niya, pinadala sa akin yung nakadisplay na presyo ng langis. Sabi ko, teka muna, wala pang Tuesday kaya lang, Sabado sir. pa lamang. Kaya lang, sir, sa bakit, anong ginagawa ng DOE? Anong ginagawa ng PNP? Anong ginagawa ng NBI? Di ba dapat may nakapile ng kasos para madala yung mga yun? Pero sir, hanggang sa gasolinahan lang po ba ang pwedeng gawing pagbabantay ng, kasi ang katulong po ng DOE ngayon, Philippine National Police. Pero paano, sir, dun sa source, yung sa oil companies mismo? Yun nga, yung RA 8479, doon So, sa pwede Oil Industry Deregulation, pwedeng kung halimbawa sobrang abuso ng oil company, halimbawa sabihin ko na, Shell, Petron, Caltex, kung ano-ano, o lalo yung mga independent, yung mga Petrogas, kung ano-ano. Kung makita sa monitoring, makita na lang merong abuso, sabi ko nga pwedeng
take over yung operation. Pwede So, i-take over ng government through the Department of Energy. At Doon this- sa RA 8479, yung Oil Industry Deregulation Act of 1998. Pwede. At this point, kaya sir. nga importante, sabi ko, hindi basta-basta lamang yung declaration ng national energy, di ba? State of national energy emergency. Hindi ganun-ganun lang yun. Merong dahilan yon. Sabi ko, maliwanag yung merong pinaguhugutang intent and purpose. Kasi may mga batas na ipasa na nung araw pa, as early as 1998, na pwedeng isakatuparan, implement ng presidente dahil meron na ng state of emergency. Kasi kung walang state of emergency, mas nasa provision ng batas ng yung Oil Industry Deregulation Act, yung Philippine Natural Gas Industry Development Act, at saka yung NGCP Franchise Act. Hindi pwedeng gamitin ng presidente na i-take over kasi walang state of emergency, walang deklarasyon. Ngayon meron ng declaration, I think they should put into good use ito mga batas na ito na binabanggit ko. Sir, RA 8479, yes, sir. 12120, 9511. Sir, sa inyo pong obserbasyon, may pangangailangan na ho ba na i-consider na gamitin ang kapangyarihang yan? Yes, kung mayroong abuso. Pero these are extreme measures. Imagine government taking over an oil company, yung operation nila. Pero nasa batas yan eh. Pero kailangan na ho ba din, sir, na pag-aralan ngayon? Kasi nga, di ba sir, may question na 2 weeks pa lang nangyari yung energy, Nagtaas yung na. gera sa Middle East, nagtaas na agad ng higit sa doble, samantalang luma pa yung supply. So paano po yun, paano malalaman kung may pag-abuso na, ano nang dapat gawin ngayon, para po, hirap na hirap na tayo, sir eh. Well, at that time, wala pa naman yung declaration, yung EO 110, di ba? Wala pa yun eh, yung executive order. Hindi pa na, kasi March 24 lang yun eh. Pero pwede nang warningan, sir, yung oil companies ngayon. Pwede nang Kung halimbawang merong abuso nangyayari, pwedeng i-take over ng gobyerno. di dapat may nag-check. Yung operation ng mga oil companies. Doon nga sa Oil Industry Deregulation Act. Di dapat may nag-check na ngayon, sir, kung may pag-abuso. Hindi lang dun, sir, sa gasolinahan level, di ba? Doon na po Kaya mismo nga, mainam sa na source. itong conversation natin para at least Mawarningan. ma-inform natin yung public na may dahilan kung bakit nagdeklara ng state of emergency. Dahil may mga batas na pwedeng gamitin yung provision ng mga batas na to na binanggit ko dahil meron ng state of emergency. Ngayon, kung paano i-implement yun ang isang at kailan kailan gagamitin, kailan i-implement at paano i-implement, yun ang mas importante. These are extreme measures. Imagine government taking over operations ng mga oil companies. Government taking operations ng yung natural gas industry. Government taking over operations ng transmission system, yung NGCP. Extreme measures yan, pero kailangan ang government on their toes mag-monitor at kung meron talagang pag-aabuso itong mga sektor na ito, kailangan pumasok na yung gobyerno. At least man lang nakaamba para maging babala doon sa mga mapang-abuso. Sabi ko nga, balikan na natin yung 70 gasoline stations, yung mga dealers, na sinabi nila nahuli nila na nagtaas ng presyo nang wala pa namang utos o direktiba o authorization na magtaas. Kailangan makakuha tayo ng feedback. Ano na nangyari doon sa sinasabi nila nahuli nila? Kasi flagrante yun eh, plain sight yun eh. Nakapaskil nga doon sa kanilang presyo na tinaas na nila kaagad-agad eh. Na hindi pa naman ino-authorize ng Department of Energy o ng ERC. Senator Lacson, sa gitna nga po ng issue ng mataas na presyo ng petrolyo, may lumulutang na Philippine-China Joint Oil and Gas Exploration. Kung kayo po yung tatanungin dito, Senator, kayo huy pabor po ba? At saka, kasi may mga nagtatanong, China lang ba ang dapat na maging partner ng Pilipinas? Hindi ba pwede ibang bansa naman? Okay, ganito. Background muna. Alam mo, noong 2018, kaming tatlo, Macho Black, Senator Soto, Senator Honasan, at saka ako. Nagpunta kami sa Davao kasi nandun si Presidente Duterte. Kasama namin yung isang maalam at may experience doon sa dating naunsyami na yung joint exploration sa panahon ni
President Yung Arroyo. JMSU, opo. May experience siya rito. So, nung binrip kami, dinala namin siya kay President Duterte. At nakinig, nando si Executive Secretary Medialdea, nando Senator Bongo, nung dati pang siyang SAP. Kami lang nasa kwarto. As a matter of fact, I remember at the time, doon sana mag-o-taking si Commissioner Guerrero ng Bureau of Customs. Interesado si President Duterte doon sa pinag-uusapan namin, sa proposal. Sabi niya, bayaan mo lang maghintay muna si Customs. Commissioner Guerrero. Opo. Saka na yung o-taking, importante ito. So napag-usapan doon, sa halip na yung ating Department of Energy ang makipag-ugnayan sa SINOC, yung China National Oil Company, ang suggestion is PNOC counterpart to counterpart. PNOC ang makipag-ugnayan sa SINOC. So isa 'yon. Pangalawa, yung Nausiami noon, sabi napakaraming resources, natural gas at saka ng oil diyan sa West Philippine Sea. Certain areas diyan, Pwede tayo makipag-joint exploration. Ang sinuggest ko na, tanda ko ito, sabi ko, Mr. President, ang sa akin lang, pwede tayo pumasok sa joint exploration sa China, basta maliwanag lang sa papel na 60-40. Kasi kung hindi natin susundin yung 60-40, ang constitutional yan because yung ating foreign investment sa constitution natin, Yes, sir. kailangan 60% tayo, 40% yung foreign investor. Kung mapapayag natin yung China, total, sa actual na computation, hindi naman talaga magiging 60-40 yan. Bakit? Wala naman tayong technology. Yeah. Wala tayong equipment para mag-drill ng oil, di ba? So, maski makakuha man lang tayo ng 30% in the final computation, okay na tayo doon. Pero ang napakahalaga sa atin, Mr. President, sabi ko kay President Duterte noon, on paper, sa ating sa agreement, sa MOA o whatever, na pipirmahan, maliwanag na naka-emphasize doon, 60-40. Kapag pumayag po ang China dyan, ang bansang China, panalo na po tayo. Dahil ang ibig sabihin, nire-recognize nila Yun. yung sovereignty ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea o kung saan man yung area na mag-explore. Pero hindi bali nang mauwi na lang tayo sa bandang huli, ng 30% lang makukuha natin. Dahil sila naman mag-provide ng technology, sila mag-provide ng manpower, pwede mag-share. Pero yung equipment, sila lang naman tayo, wala naman tayo equipment eh. Sir, kaya lang yung So tanong. maganda, sabi niya, tama-tama, mag-uusap kami ni President Xi Jinping. Nakatakda yata sila, may schedule sila mag-uusap. And then, noong nangyari na yon, mukhang positive yung feedback. So natutuwa kami. So yung tao, hindi ko nabanggitin yung pangalan, nirefer na namin, upon the guidance of President Duterte, nirefer na namin sa DFA. Si Secretary Teddy Boy Locsin at that time. So pinagbili namin, tinawagan ko pa nga si Secretary Teddy Boy noon. Sabi ko, itong taon to, pakinggan mo lang yung briefing kasi maalam talaga ito. At tingnan nyo kung paano natin napakalaking break nito sa Pilipinas. No? Parang double whammy. Opo. Imagine, nandun na sila ng dagat, so many meters sila ng dagat, tapos makikinabang tayo, yayaman tayo rito. Pero sabi ko, ito rin yung napaka-importante bagay, yung issue ng 60-40 na sharing. Pero sir, nung So, naalala ko yeah. yung kay Secretary Locsin nun, ano po yun sa Twitter pa nga niya in-announce na canceled na Canceled. yung mga pag-uusap dahil sa totoo sovereignty yun. issue. Na-inform din niya ako noon eh. Parang meron siyang pinapipirmahan doon sa foreign minister na binigyan niya ng ultimatum. Parang nabanggit niya sa akin noon, binigyan niya ng 48 hours to sign or else cancel na natin. So sir, Yun nga, hindi na pirmahan. Siguro yun na yung issue ng sharing. so Hindi ko sir alam. ngayon, Hindi na ako nagtanong ng detalye. so ngayon sir, ano po, sang-ayon kayo na yan ay ikonsidera po ng Marcos administration, although masalimuot dahil po may Yes. agawan pa tayo sa soberanya. Foursquare behind. Sinusuportahan ko. Kasi sayang eh. Yayaman tayo dyan eh. Imagine, di ba sa Malampaya? Malampaya nga, nag-drill tayo, hindi naman sa atin eh. Kasi iba naman yung concessionaire doon eh. Bumibili rin tayo sa kanila eh. Samantalang ere natin. Alam mo yung JMSU noon, nung araw, nabanggit ni Nimpa kanina. Opo. Sayang yun eh, kasi siningitan ng ZTE eh. Nagkaroon ng Yun. side deal eh. Kung hindi sana, maganda na sana yung tumbok natin noon eh. Yung Kaya ZTE. nasinalbahe. Oh, Di ba yung- nag-privilege speech pa nga ako dyan sa Opo. NBN, ZTE? Yung ZTE, Parang- may kotongan yun eh. Yung, Nilagyan ng gano'n eh, na parang, di ba, SEC, may 200 million Yun. ka rito. Imagine, ang laki ng
ang laki sana na opportunity, sinamahan ng kalokohan. Oh, yun yung may Sec, may 200 ka dito. Oh, yun nga Diba? yun. Oh, Oh. yun na nga. Alam mo, Oo. marami tayong opportunity sana. Kaya lang, yun nga, dahil sa kalokohan ng mga ibang, sabihin nating mapagsamantala, no? Walang iniisip kundi sariling kapakanan, ikayayaman nila. Doon lagi tayo nausyami. Okay, eto, March 26, parang segue lang tayo ng konti. No? March 26, nagkaroon kami ng pagdinig sa Nueva Ecija. Ito yung daing ng mga onion farmers. Kasi nga, anihan nila noong, ito, nag-aanihan sila eh. Mhm. Hindi sila makapag-ani kasi ang naging farm gate price nasa mga 22, 23 pesos. Lugi sila doon sa kanilang production cost. Kawawa. Nung nag-research ako, before nag-attend ako ng hearing, sinamahan ko si Senator Kiko, siya yung chairman ng Agri Committee. Napag-alaman ko sa research namin ng mga staff ko, alam mo, nag-import tayo ng 2025. Nag-import tayo ng 94,000 metric tons. Uh-huh. Bali 94 million kilograms. Talagang papatayin mga farmers. Ngayon, tinanong ko yung taga-DA at saka yung PSA, Philippine Statistics. Ilan ba yung production natin noong, halimbawa, 2024, may record kami eh. Opo. Nakapag-harvest daw tayo ng onions ng 239,000 metric tons. Ang sinasabi nila doon ng PSA at saka yung onion industry, malapit na tayo maging self-sufficient kasi pag naabot daw yung 279,000 metric tons, self-sufficient na tayo. Opo. Wala akong record ng 2025 pero alam ko yung 94,000 metric tons na inimport natin na sibuyas. Mhm. Galing China, galing Netherlands, kung saan-saan. Ngayon, tinanong ko, anong production natin noong 2025? Ang sagot ng PSA, 308,000 metric tons. Oh. Sabi ko, di surplus tayo. Lampas pa tayo ng 13,000 metric tons. Ba't tayo nag-import ng 94,000 metric tons? So papatayin nyo talaga yung farmers. Sufficient na nga tayo Oo nga. base sa production. Nag-import pa tayo ng 94,000 metric tons. So, Hindi na ngayon makasagot. Pinagkakakitaan Ibig kasi. sabihin, Ibig sabihin, kaya nag-import ng ganon kasi may pera eh. May pera sa importation, bibigyan mo ng Kaya. permit, bibigyan mo ng, di ba, import permit, lahat. Kaya So papatayin mo yung local industry. Now, beyond that, ni-research namin yung lahat ng goods na in-import natin from China. Yung record ng China sa pag-export nila sa Pilipinas, nasa mga 52 billion US dollars. Aba, ang record natin sa Pilipinas na in-import natin from China, all goods ito, hindi lang onions, lahat-lahat ito. Kasi China, malaking trade partner natin yun eh. Kulang sa kalahati noong 52 billion US dollars worth. Sa atin yata, nasa mga 21 billion lang. Ano ibig sabihin nun? So yung mahigit kalahati, Grabe. either under-declared, misdeclared, or hindi dineclare. So smuggling. Mhm. Now, yung record naman natin, yung in-export natin sa China, ganun din. $10 billion yung record ng China na in-import from Pilipinas. Pero yung record ng Pilipinas na in-export natin sa China, ganun din, kalahati lang. O di, bakit dinadaya? Nagtanong nga ako nung kay dating Commissioner Enares, sabi ko, di ba yung exportation wala naman tax? Bakit kailangan dayain pa natin yung ina-export natin sa China? Sabi niya, ang daya niyan, sabi niya, nasa income tax, yung corporate income tax, that's 25%. Now, nag-compute kami ngayon. Yung nawawala sa atin in terms of VAT, kasi pag nag-import tayo from China, may VAT yan eh, may kita Pilipinas yan sa VAT, sa mga importers. Ano nyo magkano yung foregone revenues? 143 billion dahil doon sa differential na yon. Sir? Doon sa export naman natin sa China, ang nawala sa atin in terms of corporate income tax, nasa mga 123 billion. So agad-agad, with China lang as a trading partner, ang nawala na agad sa atin na revenues in terms of VAT at saka corporate income tax, 267 billion pesos. Wow. China pa lang yan. Yung pag-trade pa natin sa Amerika, trade pa natin sa Japan, trade pa natin kung saan-saan. Imagine kung ilan yung nawawalang pera sa atin in terms of buwis. Di sana hindi Dahil sa tayo kalokohan. nangungutang at marami tayong pang-ayuda, pambihira talaga. Napakarami natin pera Sir, nawawala. Nga eh. Ang pag-uusapan natin dito, China pa lang. And I suppose, yung pattern na yan, ganyan din ang pattern Sa iba. natin sa pag-trade natin sa Amerika, Grabe. pag-trade Oo. natin sa Japan, pag-trade natin sa Southeast Asian countries. Yun din Sir, ang pattern. You can just imagine yung foregone revenues.
Sir, Ito, ano to, 2023 ito kasi yan lang available na datos na nakuha namin. opo. So year after year, ganyan na nawawala sa atin sa buwis. Kaya ang tama sa leeg ng Pilipino, kaliwa kanan. Mm-mm. Yung- Ako, sir, Sa revenue side at saka sa expenditure side. buti na Paano banggit. tayong titino kung ganyan yung mga nasa gobyerno? Kaya Opo. nga, nakakagigil, nakakabisit. Anyway, Alam mo, sir, ngayon pa isa tuwing mag-interview tayong tatlo, Opo. ay yung tatlo na high blood. oo nga eh. Opo. Nagpapainitan ng ulo. Nakakainis. Anyway, sir, tawag dito, I'm sure makakarating sa Malacanang yung inyong observation at sana matingnan nila, no? Anyway, sir, maraming salamat po at maligayang Pasko ng pagkabuhay. Maraming salamat po sa mga Happy information. resurrection and mabuhay sa Ingat po Napait na ulo. palagi, Senator Lacson. Alright, thank you. Salamat po, mga